Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sunday is family day, kaya sama-sama nagsimba sina Maxine, Laura, Giselle, Marco at ang tatay nila. After attending the church, they went back to the park at nagpiknik sila doon. Iisang sasakyan lang ang sinasakyan nila para tipid na rin sa gas. Makakabawas pa sila ng sasakyan sa kalsada. Aside from that, makakapagbanding pa sila habang nasa biyahe. Habang nasa piknik sila, ginawang topic ni Giselle ang date ng ate niya kagabi kasama si Laura. Giselle is very favor for Adam. She believed that Maxine deserved another chance in love, not with Luis but with a man who deserving to her love and deserve din ng ate niya ang ibigay na pagmamahal lang ng lalaki. And Giselle think that Adam is that guy. Saka na niya iisipin ang sariling love life dahil sinasagad pa niya ang buhay dalaga niya. When the right man comes, edi go. Huwag lang talaga siya magagaya sa ate niya na niloko ng asawa dahil ipinapangako ni Giselle na puputulin niya ang itlog ng magiging partner niya. Dapat hapon na nang umuwi ang buong pamilya. Nakatulog na rin si Laura dahil grabe ang pagod nito. Nakipaglaro ba naman sa mga kapwa niya bata na nasa park. Si Marco ang nagdala kay Laura sa kwarto dahil si Maxine ang magluluto ngayon sa kusina nila. Pagkatapos nilang kumain, si Giselle at Maxine na rin ang naghugas ng mga hugasin. Kahit ngayon lang makapagpahinga ang yaya nila. Dalawa ang sink nila, kaya habang nagsasabon si Maxine, diretso banlaw naman si Giselle. Giselle, busy ka ba bukas? Tanong naman ni Maxine sa kapatid. Plato naman ngayon ang sinasabon at ini-scrub niya. Anong oras? Hindi ko masabi. Bakit naman? Punta ka sana sa Laura Bell sa office. Ikaw muna ang mag-relieve sa akin. Pupunta kasi ako ng school ni Laura. Tumango naman si Giselle. Okay, sige. Magpapaalam na lang ako sa trabaho ko. Hindi naman sila mahigpit. They talk about random things. Sinayasat ni Maxine ang buhay romansa ng kapatid. Pero puro pabiro ang sagot naman ni Giselle. Dahil gabing-gabi na, dumiretso na ang lahat sa pagtulog. Sabay silang dalawa sa pagpanhik sa second floor na sila nagkahiwalay dahil umakyat pa third floor naman si Giselle. Tumabi naman si Maxine sa anak niya at niyakap ito na mahigpit. Bago pa mag-5 ng umaga ay gumising na si Maxine. Nagkukusina na siya at naihanda na rin niya ang uniform ni Laura. Tinimplahan na rin niya ito ng inumin. Naghanda na rin siya ng lunchbox at pagkaing biskit at tinapay. That will be her first day na gagawin ang mga bagay na iyon for her daughter. When everything has been taken care of, by 6:30 ay umalis na ang mag-ina. Naka-uniform na si Laura. Napakalinis nitong tingnan. Bago pa man mag-alas 7 ay nasa tapat na sila ng gate ng school, kung saan mag-first graded school na si Laura. Bumaba naman si Maxine at pinagbuksan niya ng pintuan ng anak. Ibinaba na rin niya ang bag ni Laura. Tell your teacher na after lunch, pupunta si Mami ha? Wika naman niya kay Laura Bell. Opo Mami. Niyakap niya ito at nagpaalam na sa anak. Gaya na napag-usapan, dumating si Giselle sa Laura Bell in 1 in the afternoon. She's the relief of Maxine for today. Maxine already informed her secretary, kaya may tutulong na naman kay Giselle sa mga bagay-bagay. Meanwhile, it's supposed to be a normal day with Clarence. Ang kaso ay biglang may nagpakita sa kanya na matagal na niyang kinakalimutan. He is Matthew, Clarence's ex-boyfriend noong nag-aaral pa siya sa China. Third party ang naging sanhi ng paghihiwalay nila. What haunts Clarence the most is babae pa ang ipinalit sa kanya. That was the reason why he hates cheaters, because he's been a victim before.
Galing ng lunch si Clarence and he just entered his company when a guy approached him. Ito nga si Matthew, asking to spare him few minutes of a talk. Ngayon nga ay nasa katabing coffee shop ang dalawa. Magkaharap sa isa't isa. Clarence keep his poker face. "What do you want?" Taas kilay na tanong naman ni Clarence. "I'm really sorry about what I did before. I was wrong." "Bakit ngayon lang? If you are really that sorry, sana matagal ka nang humingi ng apology. Why did you even come to me now? Did that bitch dump you?" "After our graduation, nakipaghiwalay din siya. Ang totoo, hinanap kita sa Beijing. But looks like nakauwi ka na. Last year lang ako nakauwi at recently ko lang nalaman ang location mo." Matthew's voice is a very gentle pero sorry siya dahil hindi na yun umi-epekto kay Clarence. "And why did you look for me? For a second chance?" Clarence picked up his coffee and he sipped on it. Napangiti naman si Matthew. "Yes." Malakas na tawa naman ang sumunod na ginawa ni Clarence. Sa mga katulad na taong ito, dahil sa malakas na tawa na iyon na bumulabog sa paligid nila. Clarence don't scare. Kung nakaka-istorbo man siya, bakit siya magpapa-apekto kung natatawa siya, hindi ba? May reklamo sila kung utot ang pinakawalan niya. "I'm sorry, that's just so funny." Wika naman ni Clarence at pinahid pa ang pumatak sa gilid ng kanyang mga mata dahil sa ginawang pagtawa niya. Pinahinahon niya ang kanyang sarili. "Bakit naman kita bibigyan ng isa pang pagkakataon? Anong akala mo sa kabaitan ko? Unlimited? Sky is the limit." From laughing into poker face again. Segunda lang ang interval pagbabago naman ng mood ni Clarence. "I was seduced, Clarence. I was tempted. Dahil nilapitan ako ni Kaylin." Matthew confessed. Napaupo naman ng maayos si Clarence. Nawala rin ang pagkakadikwatro ng kanyang legs. "Kaylin?" Pag-uulit niya sa sinabi ng pangalan ni Matthew. "Oo, si Kaylin. Kaylin Choi. Inakit niya ako noon because he needed me for her own gain. Well, I fell her trap. Inutusan niya ako na kuhanan ng sketches mo. I didn't hesitate to steal it dahil she offered me her body. I was confused and attracted to girls but I love you." Napatiimbagang naman si Clarence at napakuyom siya ng kamao. Kaya pala siya kinaibigan dati ni Kaylin. Hindi pa siya nakontento na ahasin ang boyfriend ko. Ninakawan pa niya ako ng sketches ko. Napapasigaw siya sa kanyang kalooban. Pinapatay niya si Kaylin ng paulit-ulit sa isipan niya. "Alam mo ba na muntik na akong bumagsak sa major subject ko? Dahil nawala ang project ko na yon? While I was crying and remarking my sketches, yung pala, yung malanding yun lang pala ang makikinabang na pinaghirapan ko." Malakas na sigaw ni Clarence. Kaya sa ikalawang pagkakataon ay napalingon ang mga tao sa loob ng shop. Makikita naman ang guilt sa mga mata ni Matthew at ang pagsisisi nito. Hindi pa siya nakapagsalita ulit. Pero may kasunod na mantra naman si Clarence. "I thank you for answering my question. Pero I'm sorry. You are cancelled." Tumayo si Clarence at saka siya dire-diretsong lumabas ng coffee shop. He hate two kind of person, cheaters and the thief. Luis is a cheater, while Kaylin is a thief. Hindi lang boyfriend at asawa ang inagaw niya. Pati rin pala design. Bagay nga silang dalawa. Mga kampo ni Lucifer. Wika ng kanyang isipan. "Lagot ka talaga sa akin, malandi ka." Wika naman ni Clarence. Habang na mga oras naman iyon ay inaayos ni Kaylin ang padadalhan nila ng wedding invitation nila ni Luis, which is set to happen 2 weeks from now. Although minamadali, bongga pa rin naman ang nakahandang wedding dahil madami namang pera ang pamilya ni Kaylin. They are letting the money fix everything what is needed to be settled. She almost at the end of the list nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Dahil sa gulat, who won't jerk up kung ganoon naman karahas at kalakas na tunog ng wooden door ang biglang bumubulabog sa peaceful mong surroundings.
The door turned open. 180 degrees bounce pa ito dahil tumama ang doorknob sa simentadong pader. Automatically naman siyang napatingin dito at napakunot noo. Nagugulat din pala ang kampo ni Satanas na kagaya mo. Bungad naman sa kanya ni Clarence. Inilapag naman ni Kaylin ang hawak na papel. Tinitigan niya ng tuwid si Clarence. Mata sa mata. Paano ka nakapasok dito? I walk, of course. Hindi naman ako ahas na katulad mo na gumagapang at nanggagapang ng teritoryo ng iba. He is full of sarcasm. Getting into the office is easy for him. Especially, tauhan niya si Gabby na sekretarya naman ni Kaylin. I don't know why are you so involved with. Ano bang issue mo? Maxine and Luis are divorced. Nakuha na niya si Laura. Luis and I getting married. Ano pa bang hinahabol mo? Are you that insecure to me? Kaya pilit kang nakikigulo sa issue na hindi naman para sa'yo? Buong suyo namang napatawa si Clarence. You want an issue? I'll give you one, you thief. Inilibot naman ni Clarence ang mga mata. Few feet away from him, may nakita siyang gowns na nasa stands up. They're still in the making. Lumapit si Clarence doon. Where are you up to? Wika naman ni Kaylin at nakatingin siya kay Clarence. Go to hell! Sigaw naman ni Clarence on the top of his lungs. Sa kaniya pinagtutumba ang mga stands at pinagwawasak ang mga gowns. Ginutay-gutay niya ang mga tela at pinag-aapakan ang lahat ng ito. Pati stands ay dinampot niya at pinaghahampas sa sahig. He's an insane person na hindi alam ang pinagagawa. Napalayo na lang si Kaylin dahil sa takot sa kanya. She went to the corner of her office, afraid from Clarence's outrage. After that, huminto naman si Clarence. Habol-habol niya ang hininga dahil sa tuloy-tuloy ba naman niyang pagsisigaw at pagwawasak doon. Tinitigan niya ito ng masama. You want an issue? There you have it. Wika naman niya sa babae. You're insane! Bulong naman sa kanya ni Kaylin. She looked at the telephone in her desk at tinakbo niya iyon. Mabilis niyang denial ang security system ng KC. However, before the person on the other line pick up, Clarence harshly grabbed the device. Pinutol niya ang linya. He smashed on the floor. Kaylin looked at him with rage. After a few seconds, na pagtitig ay itinulak niya si Clarence. Get the hell out of her! Why? Natatakot ka ba? Wika naman ni Clarence. Kaylin take a few step backward dahil sa biglang pagtawa naman ni Clarence. He looked like he's again mad and freaking her out. Think carefully, Kaylin. Gusto kong ikaw mismo ang umalala sa ginawa mo sa akin. Okay, tutulungan kitang alalahanin kung ano ginawa mo. He took another step forward. 11 years ago. Don't take another step towards me. Wika naman sa kanya ni Kaylin. In China. Hindi mo pa rin ba maalala? Tila nanginginig naman siya. I want you to leave. Huminto naman si Clarence. I'll gonna make it easy for her. Matthew, may sketches? Ano? Naaalala mo na? Alam ni Clarence na bumabalik na ang kokoto ni Kaylin sa nakaraan. Kulang pa? Kulang na kulang pa itong ginawa kong ito ganti sa'yo. Magdanakaw kang malandi ka. Hindi naman nakapagsalita si Kaylin. It happened a long time ago. Hindi niya lubos akalain na bubulabugin pa siya na nakaraan niya. Clarence's name in the university is famous in terms of fashion designing. She doesn't admit to herself, but she's always been insecure to Clarence. Simula pa lang noong nagkatapat sila sa kompetisyon na hosted by the university. She won the second place award kahit na binayaran ng nanay niya ang kalahati ng judges. Clarence got the first place. She believed that broken heart is enough to distract. So she ended up stealing Matthew. However, it doesn't work. Kaya inutusan na lang niya si Matthew na nakawin ang design ni Clarence. What are you saying again? The public will hear about this. It is? Go ahead. I also let the public know how horrible you are.
Pagbabayaran mo to. Pagbabanta naman sa kanya ni Kaylin. Humagbang papalapit naman si Clarence at huminto lang siya when he is already in front of her. Yumuko siya kay Kaylin and he said, "We'll see about that." Ilang minuto lang silang nagkatitigan bago muling nagsalita si Clarence. Ang tunay na lalaki, hindi nananakit ng babae. Dahil kapag nanakit sila, ay ka-label na nila ang mga bakla. So I guess, iba ako doon. Itinaas ni Clarence ang kanyang kanang kamay as if doubt about to slap her. Agad namang napapikit si Kaylin dahil sa takot. However, there was no slap. He tapped her cheeks instead at pinagpagan ang suot niyang damit. That insult way more painful than to the slap she's expecting. I'll save my hand for the last wave. Bulong naman ni Clarence sa kaniya tinalikuran si Kaylin. Palabas na si Clarence pero hindi niya pinaligtas ang mga mamahaling paintings na nakasabit sa wall. Kinuha niya ito, sa kaniya ito pinaghahambalos. Nangangatog naman ang tuhod ni Kylie nang bumalik siya sa kanyang upuan. Secretary Gabby! Secretary Gabby! After a few minutes, Gabby came in. Pagpasok niya ay ibinato siya ni Kylie ng mga papel na sumalubong sa hangin. Nasaan ka ba? Bakit hinayaan mo makapasok ang baklang yon? Look at this. Tingnan mo kung anong ginawa niya. Pagbubunto naman ni Kylie ng galit kay Gabby. If this happens for the second time, I'll make you pay. Gamit ang braso, she swiped the stuff on her desk. Nagliparan ang mga gamit niya doon. Tapos noon ay pinandilatan niya ang sekretarya niya. What are you waiting for? Linisin mo! Gabby maintained her poker face. Bakit hindi ikaw ang maglinis? Sagot naman ni Gabby sa kanya. Ano? Ang sabi ko, bakit hindi ikaw ang maglinis? Ikaw naman ang nagkalat niyan, kaya bakit sa akin mo ipapalinis? Napanganga na lang si Kaylin. Gabby was always been her puppet, kaya hindi niya inaakalang sasagot ito ng ganoon sa kanya. Galit ka ba? Gusto mo bang patalsikin kita? Galit ako? Hindi. Gusto mo akong patalsikin? Hindi. Eh di anong ibig sabihin mo? Naglalabasan ang mga litin ni Kaylin sa noo at leeg dahil sa sobrang galit niya kay Gabby. Ikaw ang maglinis niyan. I'm no longer your puppet. I fucking quit. Hinubad naman ni Gabby ang suot niyang ID at itinapon niya iyon kay Kaylin. Gustong-gusto na niyang gawin sa mahaderang boss ang bagay na iyon. She finally did it. At very satisfying. When Gabby stormed out, natawa na lang na malakas si Kaylin. Palabas na si Giselle ng labi pero nakita naman niya ang pagpasok ni Clarence. When they met at the center, he asked, "Where is Maxine?" Siguro nasa bahay na. Pumunta siya sa school ni Laura. Kaninang hapon pero hindi na siya bumalik. Forget it, ikaw na lang. Hinawakan naman ni Clarence ang pulso ni Giselle at hinila naman niya ang dalaga. Sandali lang, saan ba? Uuwi na ako, Clarence. I'm stressed. Mag-boy hunting tayo tonight para maalis ang init ng ulo ko. Cancel na si Maxine dahil may Laura siya at Adam. Tayo na lang. Wika naman ni Clarence at hila-hila niya si Giselle hanggang sa makarating sila sa parking space.